Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. God loving men for country's sake, offers strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God loving men for country's sake, offers strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Eagles Pledge. I, having consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta, and their ideals
to the best of my ability and within my power and capacity. So help me God. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa Bagong Milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kakampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora, tatalakayin ang mga issue sa gobyerno, mapalokal man o nasyonal. Ayan, di ba tama po yan mga kakampi, kasalat, kaibigan, katropa. Sa totoo lamang po, marami po kaming mga namumonitor dyan. Siyempre, hindi naman po tayo ang tamang kangay na makialam dyan. At talagang sabi nga nakita nyo maraming hinahing na may kaya na sa buhay, kung bakit. Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo, kasama si Leonie Tobias. Mali kayo magbigay ng iyong opinyon sa bawat issue kanyang tatalakayin. Magrarally. Sana po wag nating salubungin ng problema ang ating Pangulo. No, tulungan po natin siya. Yan mga katropa. Kaya po... Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villanos. Hahandulan kayo at pasasahin sa kanyang mga ihahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking tutumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Talo Barangay, kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Sa barangay, yung mga nagsabunutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado ho natin na dito pala po sa amin ay maayos na ho namin ang mga problema. Tuwing araw ng linggo, ang programang Agila sa Bagong Milenyo na lilipad at papagaspas sa serbisyo publiko para sa sambayanan na pamumunahan ng DILG Heroes Elite Eagles Club ng Philippine Eagles. Si Gov. Romeo Bautista and Pres. Richard Geronimo, Vice Pres. Romel Stanley Lau, Kuya Darwin, Kuya Francis, Kuya Alex, Kuya Enzo, Kapitan Tito, Kuya Rodrex, Jenson, Kuya William, Kuya Glenn, Kuya Raymond, Kuya KJ, Kuya Jan, Kuya Tor, Kuya Itok, Janson, and Kuya Romano, Kuya Jude, Kuya Gerald, Kuya Raul, at Ate Joy Paha. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Agila. Agila, lahat ng club members ng The Fraternal Order of Eagles, mabuhay po tayong lahat at ituloy lang po natin ang public service, no? At kalimutan yung mga kung ano pa man ang mga nagdaan, no? Kalimutan na yan. Peace, equality, and unity. At ang programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa, mula Lunes hanggang Lunes, alas 4 hanggang alas 6 na ulit, kasama si Rosel Ang Lopez. ating mga politiko, Programa na tropa, kabilangan kanilang kanan ng pag-ikot. At siyempre, baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent na sa kalaban. lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Nood na mga katropa!
Hello! Hello mga 4K ha! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyong lingkod at talagang na-miss ko po kayo, no? Pasensya na po kayo. Medyo nawala po ako ng isang programa ko sapagkat ako po ay nagkaroon ng konting problema sa aking katawan ha. Pero medyo okay naman po ako ngayon kaya nandito po ako ngayon at handang magserbisyo, maglingkod at makapagbigay po ng mga ilang mga balita na hindi po ninyo naririnig. Muli po ang inyo pong kaibigan, ang kakampi kaibigan, kasanggat kaibigan at katropa, si Brother Rudy Orapo, andito po sa inyong harapan at pupugay at nagbibigay galang ng isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Huwag ko kayong alis at dito na ako at magbibigay po ako ng mga ilang mga mensahe, siyempre, at aking mga balita. Pero bago po yan, siyempre, punta muna tayo sa ating kalagayan ng ating panahon sapagkat nakita naman po natin kung ano nangyayari sa ating panahon na makibalita po tayo ngayon. Ayan po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 22. Narito po ang ating update sa Bagyong Florita. Si Bagyong Florita ay uting-uting na lumalapit sa may Northern Luzon. Kasalukuyan ang sentro o gitna ng Bagyong Florita ay nasa East Philippine Sea at kung saan ang layo ng sentro nito ay nasa 310 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong ito kung saan umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour at gustiness na umaabot pa rin na nasa 70 kilometers per hour. Ibig sabihin, napanatili ito nasa tropical depression category. Inaasahan po nating kikilos papalapit sa kalupaan sa direksyong west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At kasalukuyan, hinahatak ng Bagyong Florita ang habagat o southwest monsoon. At yung southwest monsoon ay naapektuhan ang Southern Luzon at Visayas. Kaya ngayong araw, Luzon at Visayas makakaasa po na maulan na panahon. Dulot ng habagat at itong paparating na si Bagyong Florita. Base sa ating forecast track ni Bagyong Florita, inyo makikita na itong mula ngayon hanggang sa paglabas ng PER si Bagyong Florita ay inaasa po natin mapanatili na mula tropical depression hanggang sa tropical storm bago ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating forecast track ng Bagyong Florita, inaasa po natin na ito'y magla-landfall sa bandang East Coast ng Cagayan o sa Northern Isabela bukas ng hapon as a tropical storm category. Pagkatapos na maglandfall si Bagyong Florita sa bandang East Coast ng Cagayan o sa Northern Isabela, inaasahan po natin ito'y lalapit o dadaan sa Babuyan Channel at pagkatapos ito ay lalapit o maaaring maglandfall ulit sa bandang Babuyan Islands. At itong maaaring pangalawang landfall ay mangyayari bukas ng gabi o sa Wednesday ng madaling araw. Patapos ito, after ng pangalawang landfall o maaaring pangalawang landfall, ay inaasa po natin na dadaan sa West Philippine Sea ang Bagyong Florita at maaari pong lumabas ng PAR si Bagyong Florita by Wednesday ng umaga o hapon, August 24. Inasa po natin ang Bagyong Florita mula ngayon hanggang paglabas ng PAR. Itong kanyang strength ay aabot hanggang sa tropical storm category. Ang hangin na maaaring maabot o umabot hanggang sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna ng bagyo. Although na itong si Bagyong Florita ay inaasang landfall at maapektuhan itong kalupaan, generally
inaasahan po na hihina ang bagyo kapag naapektuhan ang kalupaan. Opo, inaasahan po natin ang paghina ng bagyong Florita kapag ito'y dumaan sa kalupaan. Pero mapapanatili sa kategoryang tropical storm. At narito ang mga lugar po na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1. Itong mga lugar po na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 ay sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama na rin ang northern portion ng Aurora. So ang mga lugar po ito ay makakaranas po na maulan na panahon at may kasamang pagbukso ng hangin. So ano po inaasahan po natin mula ngayon hanggang sa mga susunod na oras dulot ng bagyong Florita. So mula ngayon hanggang mamayang gabi, inaasahan po natin na may mga mahihina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kuminsan may malalakas na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes at Aurora. At mula naman mamayang gabi hanggang bukas ng gabi, inaasahan po tayo na lalakas ang mga pag-ulan. Ito'y heavy to intense. Hanggang sa kuminsan may torrential na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes, Cordillera at Ilocos Region. Mahina o katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, mga ranasan sa northern portion ng Aurora, Zambales, Bataan at sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Mahina hanggang sa katamtaman hanggang sa kuminsan may malakas na pag-ulan sa lalabing bahagi ng Central Luzon. So sa makatuwid, mula ngayon hanggang sa tomorrow evening, may inaasahan tayo na malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat at sana po nakahanda na po tayo sa posibleng mga pag-ulan to na magdudulot ng mga pagbaha o pag-uho ng lupa, lalo na po sa mga mababang lugar, malapit sa kabundukan at malapit sa mga ilog. At sa susunod na 24 oras, minasang po tayo ng malalakas na hangin dulot ng bagyong Florita na paparating po sa ating bansa, lalo po itong maapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. At kaya po ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, makakaasa po tayo ng mga malalakas na hangin. At sa mga ibang lugar po, ay nakikita namin na may mga lugar po na makakaranas ng malalakas na hangin. Yan po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. So ang mga lugar po yun ay sa Bicol Region, sa Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, kasama na rin ang Northern Samar, Antique at Aklan. So itong mga lugar po na aking nabanggit ay makakaranas ng malakas hangin na dulot ng habagat o southwest monsoon. At mula ngayon hanggang sa mga dati na oras, inaasahan po natin na dadami pa ang sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal dahil sa itong si Bagyong Florita na papalapit sa kalupaan. At inaasahan po natin na mag-i-issue po tayo o mag-raise po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa eastern section ng Northern Luzon as early as today. At base sa ating track at intensity ng bagyo, mula ngayon hanggang paglabas ng PAR itong Bagyong Florita, inaasahan po natin ang pinakmataas na Tropical Cyclone Wind Signal ay aabot sa number 3. At dahil po sa epekto ng bagyong paparating at itong habagat, ngayon po o sa mga susunod na 24 oras, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa maalon ng ating baybaying dagat, diyan po sa may northern at eastern seaboard ng Luzon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na huwag mo na po malaot, lalo po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. At yan pong updates
Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Ayan ha, narinig po natin mga kakampi, kasanggat, kaibigan at katropa, no? Siyempre po, palakpakan po natin, siyempre ang Pag-asa sapagkat hindi po talaga sila naglulubay sa pagbibigay ng mga balita para sa atin, para nalalaman po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. At ngayon po ay meron na po tayong oras na alas 3:36 ng hapon. Ayan ha. Diyan lang ho kayo at talagang naku, ako'y sabik na po magbigay sa inyo ng mga mensahe. Ano po, talagang masasabi natin na sa tagal natin na hindi nakita, yung isang linggo, napakatagal nun no? Kaya na-miss ko po kayong lahat. Sige, umpisa na po natin ang ating pagbibigay mensahe sa ating mga kakampi, kasangga, kaibigan at katropa. Ano? Siyempre, bago nga pala tayo, pasalamatan muna natin ang ating mga kaibigan, no? Nandiyan po sila, no? Ngayon naka-watching po sila sa ating programa, si Jacqueline Salvador Lee. Ayan yan po ilipon ng Barangay Sauyo. Maraming salamat, Lupon, at ikaw ay sumusubaybay sa aking programa. Nandiyan din po si Mirasol Centelices Abaco. Good afternoon, boss. Good afternoon, madam. Yan po ang aming Chairman Federation ng Namabasa. At syempre, nandiyan po ang aking pinsan, si Ate Rosana Resilva is watching. Ate medyo pahinga ng konti at palakas ka, Ingat-ingat lang, Ingat, kamusta po sa buong pamilya? At syempre po, meron din po tayong taga-subaybay na galing pa ito sa Negros Oriental, si Rico Hanoy. Shoutout, sir, from Hinova and LGU Negros Occidental PIO Department. At syempre, nandyan din po si Perihano. Ayan magandang hapon po. Para to sa aming boss, kay Sir Rosel. I'm watching from Tansa, Cavite po. Ayan. Nandyan din po syempre ang aking kasamahan sa Namabasa, si Ate Belen Roma. Magandang hapon po. Ingat-ingat Ate Belen pagaling Ikaw, kagagaling mo lang din sa opera. At talagang nako, ingat-ingat ang panahon natin. At syempre, isa pa rin talagang mga member to ng mga malasakit. Si Ate Cynthia Kalya, ayan, kasamahan ko rin po yan. Good PM po. Kamusta Ate Cynthia? Ingat-ingat kayo dyan. At narinig nyo naman ang balita, yung ating forecast ng Pag-asa. Meron po tayong bagyo na naman. Ayan, syempre, dapat din natin batiin yung ating mga ibang mga kaibigan, lalo na po yung aking mga kabats. Sila Carmen Rosales Reyes, si Gina Yabe, si Norma Roque, si Rebecca Castillo, at syempre yung mga ibang kalalakihan natin dyan, sila Obet Santiago, si Bilan, tsaka si ating kasama si Rolly ko, Ingat-ingat. Pare Rolly, nag-birthday ka, hindi ka nag-imbita, Ayan. Bueno, ito na po. Talagang sabi natin kailangan pa itong dapat mabanggit. Papasalamat po kami sa ating mahal na Mayor Joy Belmonte sapagkat siya po ay full support po sa tinatawag nating Balik Eskwela. Ayan talagang pinakilos po ang buong kapulisan para suportahan ang Balik Eskwela ng Quezon City. Ayan Siyempre ganoon din po kay Vice Mayor Gian Soto po. Nagpapasalamat po kami sapagkat binuksan na naman po ninyo ang renewal o pag-accredit para sa inyong sa BCRD ng lahat ng organisasyon dito sa buong Quezon City. At kamakailan nga lang po, sila ay nagdaos ng isang seminar at ito po ay ginanap sa Boso-Boso noong August 13-14 2022. At syempre pinasasalamatan ko rin po ang lahat ng mga konsihal ng aming distrito sa aming distrito 6. Syempre nandiyan po ang masipag na aming konsihal si Banjo Pilar, si Konsehal Banjo Pilar at si Konsehal Vic Bernardo. Masisipag po yan. Si Konsehal Eric Medina po. At syempre po si Konsehal Vito Soto. At hindi po patatalo mga konsehal na rin namin mga kababaihan. Syempre, andyan po ang aming kaibigan talagang napakabait din. Isa pong doktora sa mata, si Doc Eliwan. At syempre, meron din po tayong nurse sa Distrito 6. Ayan po si Konsehal Christine Matias. At syempre, ang hindi po dapat natin kalimutan, ang number 1 at talagang napakalaki ng binibigay na pagmamahal sa Distrito 6, ang aming pinakamamahal na Congresswoman
Maria Victoria Copilar. Ayan ha, palapakan po natin sa kanyang sipag. Ayan, at talagang bibigyan ko lang ho ng konting side view, no? Ano po kasi, sa totoo lang, kung ano po pinapangako ng aming mahal na konsehal, na kongresista, na si Marivic Copilar, siya po ay hindi pa nakakaluklok talaga po sa ngayon ay kanya na pong inumpisahan ang mga proyekto na yan na kanyang ipinapangako. Kaya talagang saludo po kami sa nag-iisa, talagang napakasipag. Kahit siya babae, masasabi po natin, ang puso po niya ay hindi niya nilalayo sa mga taga Quezon City at gayon din siyempre sa kanyang distrito, sa aming distrito, sa distrito 6, sapagkat talagang masasabi ko, kung inyo pong naalala, nung nakaraan linggo lang po ay nagkaroon po ng session sa Batasan Pambansa. At kung mapapansin po ninyo, at kahit inyo pong babalikan, siya po ang isa sa pinaka masipag at talaga meron po siyang isinusulong ng oras na yun. Kung alam po natin, kung alam po kasi ninyo, yung oras na yun, itinatalakay po sinesession nila yung usapin ng kung matutuloy daw po ba ang barangay election at SK election. Para malaman po natin, hindi po matutuloy ngayon ang barangay election, kundi po sa susunod na taon na po yan. Sa aking mong pagkakalam ay sa December po mismo ng 2023 po yung gaganapin ang barangay election at SK election. At talagang masasabi po natin, dapat po yan, ayon po doon sa pagkakaintindi ko sa session na talagang pinanindigan ng ating mahal na kongresista na si Marivic Copilar, ang kanyang inihiling ay huwag nang patagalin sapagkat kailangan daw talagang magbago na yung mga dapat baguhin. Dahil ayon doon sa pag-uusap, ang gusto yata ng ibang mga kongresista dyan ay sa 2025 pa daw po yan, isabay na daw po yan kung saan matatapos ang termino ng ating mayor. Subalit, sabi nga, sa kagalingan ng ating mahal na kongresista, mukha po napakinggan siya sapagkat idineclare na po na talagang gagawin po ang eleksyon ay sa susunod na taon. Kaya kayo po, lahat po ng mga kapitan, kagawad, SK, dagdag sipag. Kung gusto pa po ninyo kayo ay manumbalik sa inyong tungkulin, dapat po kayo ay maging masipag. At para magbigay lang po ng konti pang pananaw, tingnan po ninyo mga kababayan, nakakalungkot pong isipin, meron po akong nadiscover na barangay na kung saan na may nagka-problema po yung tinatawag natin na yung sa election, sa SK. Ganun po ba talaga ang patakaran? Kapag nagkaroon ng isang public servant ay na tulad niyan, usapin ng SK muna ho tayo, no? Kasi base doon sa akin na interview, no, na isang kagawad ng SK at sinasabi, may problema ang kanilang SK chairman sa paggamit ng pondo ng bayan o sa pondo ng mga kabataan. Nagkaroon na ho ng investigasyon kung ano mang klaseng bakit po ganun? Bakit yung parating na pondo na dapat magagamit nila ngayong taon na to hindi na ho daw yata ibibigay dahil nga po sa may problema. Hindi po ba unfair yun, mga kakampi, kasangkat, kaibigan at katropa? Sapagkat kung titingnan ninyo, ano ang kasalanan ng mga kagawad kung ang kanilang SK chairman ang may problema? Dapat po hindi ganun. Paano kung makakakilos itong mga kagawad na ito kung naka-floating po ang kanilang SK chairman? Sana po, ripasuhin mo munang maigi, no? Kung ano ang mga dapat na pwedeng maganap dyan sa mga ganyang sistema. At hindi lang po yan, tagos po yan hanggang sa barangay captain. Bakit po? Ayon po doon sa akin nabalitaan, sa aking source, sinasabi nga niya nung nag-interview ako sa kanya, alam mo yan sir, sa totoo lang pati ang kapitan ganyan ang nangyayari. Bakit? Pansinin po ninyo, mangilang-ngilan lang po ang mga kapitan na hindi na ididimanda. Kahit lutang na ang kanilang mga pagiging graft and corruption o pagkurap sa pondo ng bayan, pag may nanalong kapitan, ang tanong po, na idinada po ba yung umalis na kapitan? Siyempre hindi. Bakit nga po? Yun, doon po ako nagkaroon ng idea. Bakit? Ako naman ito papalit na kapitan doon sa isang tao Pag ako umupo, dahil nakademanda siya, wala naman pala akong mawakang pondo. Pwede ko ba siya irereklamo? Di po ba? Malinaw lamang po na kaya siguro halos hindi natin naririnig o hindi umalingaw sa ating kapaligiran o sa radyo, sa TV,
na maraming kapitan na dapat na nakakasuhan, dahil nga sa ganyang sistema ng ating gobyerno. Sana po sa mga mahal na senador, kongresista, sana po baguhin po natin yan, ano? Sana kung kapitan ang may kasalanan, siya lang ang magdusa, wag po ang buong bayan at ang buong mga konseho. Nakakalungkot pong isipin, talagang naging ganyan po, naging kaugalian ng Pilipino. Sana bago, sa ibang bansa, hindi po ganyan ang sistema. Ha, mga kampi kasangkat kaibigan, siyempre sa mga nasa gobyerno na yan, particularly nakakasakop, DILG, yan, siyempre, kayo po, LGU, kayo na po ang bahala sa mga barangay na inyong nasasakupan. Pakitingnan po natin ang kunin po magiging tama at makakatulong sapagkat sabi nga po natin, kayo po ay niluklok ng tao para serbisyo ng tao, kayo niluklok ng tao dahil umaasa ang tao na kayo po ay matitino. Ayan ha, sige po, talagang ito dako na po tayo sa ating mga maiinit na balita. Ayan. PNP po, nagsiguridad ng 27.6 milyong balik eskwela ngayong araw. Ayan ha. Halina po niyan ha, balik eskwela ngayong araw. Magbabalik eskwelahan na ngayong Lunes ang mahigit na 27 at 6 na milyong mga mag-aaral sa bansa matapos ang 2 taon. Ayan. Sa huling datos mula sa Learner Information System, LIS, para sa SY School Year 2022-2023 na inilabas ng Department ng DepEd o Department of Education na batid na hanggang alas 7 ng umaga ng Agosto 20, 2022 nasa 27 milyon 69 at 191 na ang kabuang bilang ng mga nagparehistro na mga mag-aaral para sa darating na taong panuruan. Katumbas ito ng 100.47% o higit sa bilang na naitalang datos mula sa enrollment ng school year 2021 to 2022 na aabot lamang sa 20,566,661. Ayan. Mula pa sa nabanggit na kabuang bilang, 23,561,764 ang mula sa enrollment quick count bilang 4,129,427 naman ang bilang ng mga mag-aaral na mula sa early registration. Nabatid na pinakamarami na ang nakapagtala sa Region 4A, Calabarzon, na umabot sa 3,899,077 na sinusundan ng Region 3, Luzon, na nasa 2,974,068 at National Capital Region o NCR nasa 2,851,022 sa iba't ibang lugar sa paaralan at universidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagsisimula ng face-to-face classes ngayon. Ayon kay Philippine National PNP spokespersons Police Colonel Jean Pajardo, may mga police assistance desk sa harap ng mga eskwela na ayuda sa mga estudyante, guro at mga magulang. Maging mga mobile patrols ay nakakalat na rin sa paligid ng paaralan laban naman sa mga nagbabadya ng kaguluhan. Ayan. Ito pa po, isang magandang balita, libreng sakay ngayong araw na ito, ha? Sa LRT po, libre ang sakay. Sa pagsisimula ng face-to-face classes sa bansa, ngayong araw ay inaasahan na pamunuan ng Light Rail Transit Authority, LRTA, na aabot sa 30,000 hanggang 40,000 estudyante ang makakasakay ng libre sa Light Rail Transit 2 o LRT2. Ang libreng sakay ay sisimulang ipatupad ng LRT2 ngayong Agosto 22 at magtatagal hanggang Nobyembre 5, 2022 taon, alinsunod sa kutusan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando T. Cabrera, maraming estudyante makikinabang sa programa dahil
Ang LRT2 ay bumabaybay mula Recto, Maynila hanggang Antipolo City sa Rizal, kung saan matatagpuan ang nasa 80 universidad, kolehiyo at mga paaralan. Sa kabuuan na niya, posibleng umabot sa 2.2 milyon ang mga estudyante yung mabibenepisyuhan ng kanilang libreng sakay. Nabatid na bago ang pandemya, ang typical na weekday ay average ridership ng LRT2 ay nasa 90,000 to 100,000 kada araw. Kabilang sa mga ring mag-avail ng libreng sakay ang mga estudyanteng naka-enroll sa nursery, kindergarten, elementary, primary, high school, technical, vocational at college student mula Lunes hanggang Sabado. Hindi naman sakop ng programa ang mga estudyante sa graduate studies, gayon din ang guardians ng mga estudyante. Ito pa po, 92% po ang vaccinated natin na teaching at non-teaching. Fully vax na ang 92% ng teaching at non-teaching staff ng DepEd. Inihayag ng Department of Education na nasa 92% na ang teaching at non-teaching personnel ang fully vaccinated na personnel. Ito ang kinumpirma ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa isang araw bago ang pasukan ngayong Lunes, Agosto 22. Ayon kay Powa, sa ngayon ay kinukuha pa nila ang impormasyon kung ilan ang mula sa naturang bilang na nakatanggap ng kanilang COVID-19 boosters dose. Muli ring tiniyak ni Powa na magpapatupad sila ng no discrimination policy sa paaralan, kaya ang mga guro at mga estudyante ay maaaring dumalo ng face-to-face classes, bakunado man sila o hindi. Una nang sinabi ni Powa noong Biyernes na nasa 19% pa lamang ng mga estudyante ang fully vaccinated laban sa virus. Okay, medyo magpapatalastas po muna tayo, no? Panandalian mga kakampi, kasangga at kaibigan. At ako'y babalik. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Niyoko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and
At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Ayan ha, balik po tayo muli mga kakampi, kasanggat, kaibigan at katropa. At syempre bago po muli ako magumpisa hayaan nyo naman syempre batiin ko po. Ito talaga ayon nga sa kanina sa pinag-uusapan natin, yung aking pong binabanggit. Ito po ay talaga may pagmamalaki namin ha. Isang kapitan po ito, kapitana na napakasipag sa Barangay Libis, diyan po sa Project 4 ha. Si Kapitan Lenny Pasco ha. Siya po ang presidente ng UDDS NCR Central ha. Itong United Defenders Democracy and Sovereignty. Yan po si Kapitana Lenny Santos. Magandang hapon po, mahal na kapitana. Ayan ha, na-miss ko kayo ano. Hindi ko po namin kayo nakasama kahapon. Inaantay namin kayo, mukhang busy ang mahal namin kapitana. Ayan ha, ingat-ingat po kapitana. Talagang eto na, sinasabi natin ha, na talagang kababalita ko lang po, mahal na kapitana, na sipag-sipag pa ha, para mas lalo pang madagdagan ang ating mga boto. Pero hindi naman talaga lang umaasa sa boto yan, kundi talaga tumatrabaho po yung kapitana na yan. Napakasipag po ang kapitana ng District 4 ng Barangay Libis. At syempre nandyan din po ang aking isang kasama, ang aking chairman of the board at presidente rin sa aking eres na mabasa, si Vicky Custodio, na napakasipag din at kahit may karamdaman, may dinaramdam, talagang masipag. Gandang hapon po. Gandang hapon din sa iyo. At siyempre po nandito rin po ang chairman ng District 6 si Ate Lilia Valdez Gulani ng Barangay Tandang Sora isang talagang energetic din, talagang bagay na magpartner tong aming chairman na presidente tsaka itong district chairman. Napakasisipag po nila, pares na pares sila. Ingat-ingat lang po ha. Alam niyo naman ang panahon natin ngayon, bawal magkasakit tsaka mahirap po magkasakit. Bueno po, bago tayo bumalik, ngayon po ay ganap na alas 5:50 at alas 3:59 na po ng hapon. Talagang napapasarap po tayo Okay, ngayon po ito Ayan po, malinaw ang LGU tutulong sa pagbibigay ng ayuda sa mga estudyante. Talaga napakaswerte ng mga estudyante natin ngayon humingi ng paumanhin sa nangyaring aberya si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Erwin Tulfo at ipinangako na mas magiging maayos na pamimigay ng educational assistance sa mga mahihirap na mga estudyante sa bansa sa mga darating na Sabado. Ayon kay Tulfo, sa pag-uusapan, nag-usap na sila ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary Ben-Hur Abalos, para doon na lang sa mga lungsod at bayan-bayan ang mag-payout. Ayaw na po natin maulit yung nangyari noong Sabado na nagkagulo at maraming hindi nabigyan ng ayuda dahil dumagsa ang tao na galing sa iba't ibang lugar, wika ni Tulfo. Nabatid na 48,000 estudyante ang nabigyan ng ayuda noong Sabado na umabot sa halaga 141 million. Lalagdaan ang dalawang kalihim ng ang isang Memorandum of Agreement, MOA, para ibaba sa LGU ang payout ng educational assistance na kung saan ang mga social worker ng DSWD ang mag-i-interview sa kliyente na magtatakda rin kung magkano ang ibibigay ng ayuda, habang ang LGU ang magbibigay ng lugar kung saan ang payout. Ganun ang mga karagdagan sa tauhan tulad ng mga cashier, police, traffic enforcer at tanod.
Ang DSWD worker din ang magtatakda kung magkano ang ibibigay na ayuda sa bawat estudyante. DSWD po muli. DSWD, Educational Assistance, maraming natulungan, anya ni Solon. Pinuri at pinasalamatan ni Benguet Congress Eric Yap ang pagsusumikap ng Department of Social Worker and Development o DSWD sa pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap sa estudyante. Ayon kay Congressman Yap, sa unang araw pa lamang ng pagbibigay ng ayuda ay maraming mag-aaral na ang nabigyan ng DSWD ng educational assistance para sa mga indigent student noong Sabado. Sinabi ni Congressman Yap, sa nakalipas na maraming taon na ipinatupad ng DSWD ang assistance to individuals in crisis, AICS, ay halos hindi ito batid ng mamamayan, pero ngayon ay sinapubliko ni DSWD Secretary Erwin Tulfo upang makatulong sa mas maraming disadvantaged individual na mag-aaral. Through Secretary Erwin Tulfo, the DSWD opened its doors to make its AICS program more accessible to the indigent youth all over the country. Anang mambabatas. Pinaliwanag pa ni Congressman Yap nung naganap sa payout ng DSWD noong Sabado ay nagpakita kung gaano kadami mga indigent student ang nangangailangan ng educational cash aid. Since he's appointed, what he has done is beyond the bare minimum. He could have taken the supper route and stick with the accustomed work and process in the agency. But he didn't. He chose to be proactive, attempting to change the routine to help more or those in need. Thus, we seek for the patience and cooperation of our kababayan as the agency continue to enhance their system to help more families struggling during the difficult time. Aniya, ayan, no? Di po ba? Kita po natin mga kasama, no? Talagang mga kapikas-angkat kaibigan, ang galing po ng ating secretary ng ating DSWD, si Erwin Tulfo. Dapat bigyan po natin siya ng ayan, talaga sir, saludo po ang kakampi, kasanggat, kaibigan at katropa sa inyong ginagawa. Nakasuporta po ang aming programa, ang aming istasyon, ang online, ang Millennial Online TV po. Ayan, at kami po ay nakatunghay din po sa inyong mga proyekto na ibababa pa para po sa mga mahihirap. Maraming salamat po. Tingnan po ninyo, no? Talagang, at siyempre hindi lang naman dapat tayo magpasalamat kay Secretary Tulfo sapagkat hindi lang naman po siya yan. Siyempre doon sa ating Pangulo, siyempre sa ating pong mahal na Pangulong Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Yan, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ayan, siyempre yan. Balitang ano po tayo, sports. Ayan, nako, ito talaga nakakatuwa po, no? Ayan, yung mga nanood po ng basketball kagabi. At isa rin po ang inyong lingkod na talaga ako po ay natuwa at talagang nakakatuwa ho panoorin ang naganap na laban po kagabi, Talaga po makikita natin ang talk and text po at ang San Miguel talagang magagaling na mga kupunan sa ating bansa sa larangan din po ng basketball. At kagagabi nga po ay talagang dikdikan ang kanilang laban at nagsilbing bayani po para sa talk and text ang kanilang talagang main man, made man nila na si Jason Castro. Ayan, ito po muling imiligtas ni Jason Castro ng depensang talk and text o tropang giga. Matapos isalpak ang buzzer beating jumper para takasan ang San Miguel sa score na 86-84 sa Game 1 ng 2022 PBA Philippine Cup Finals kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Tinapos ng 14-year veteran guard ang laro sa kanyang
15 points, 3 rebounds at 2 assists para sa 1-0 lead ng Trobang Giga sa kanilang best of 7 championship series ng Beermen sa harap ng 8,548 fans. There are really two options. There were some misdirection, but the key was you. You've got to get open and win 1 second. You got one dribble, wika ni Coach Chot Reyes. Kumamada si RR Pugoy ng game high na 26 points habang iniscore ni Mikey Williams ang 15 sa kanyang 21 markers sa second half. Bumangon ng Token Tex mula sa 15 points deficit 30-45 sa second quarter para gawin ang 54-53 bentahe sa 6.12 minuto ng third period nang humataw ng 17-4 atake, tampok ang 10 marker ni Pugoy. Binaon ng PLDT franchise ang San Miguel sa 79-69 mula sa agaw ni Pugoy kay Marcio Lassiters para sa kanyang pass break layup sa 7 minutes and 48 seconds ng final na kanto. Ang jumper ni 6-time PBA MVP Jun Marpahardo at 3-point play ni Vic Manuel kay Poy Eram ang nagtabla sa Burman sa 84-84 na score. Ayan, at siyempre at sa uli nga pong minuto, sa 1 segundo lang po ay natira ay bumato ang talagang pambato ng Token Tex at yan po nagbigay ng resulta kaya po nanalo po ang Token Tex. Yan, balitang gilas po tayo, mga kakampi, kasangga, kaibigan at katropa, ha? Para po sa inyong kaalaman, si Aguilar po ng Hinebra ay nakapag-ensayo na po sa Gilas, ha? Nakasama na po muli siya sa Gilas. Ayan, ayun nga sa balita, lalong lumakas ang puwersa ng Gilas Pilipinas sa pagsali sa ensayo ni Big Man Japet Aguilar kahapon matapos maklear sa COVID-19 protocols ilang araw bago ang 4th win down ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi nakadalo sa mga unang araw ng ensayo si Aguilar dahil nasa isolation sa ilalim ng health and safety protocols bago makahabol sa Gilas training sa Meralco Gym sa Ortigas, Pasig City. Malaking bagay ang presensya ni Aguilar. Nagrehistro ng 17.1 points at 8.0 rebounds at 2.6 block sa Gilas na sasaba kontra sa Lebanon sa August 25 at laban sa Saudi Arabia sa August 29. Sakto rin ang pagdating ni Aguilar sa pagsali ni NBA Ace All-Filipino American Pride Jordan Clarkson sa puspusang paghahanda ng national sa gabay ni na Coach Chot Reyes, Joey Wico at Tim Cone. Nauna nang sumalang sa ensayo si Pinoy Tower Sensation Kai Soto bilang dagdag na enforcement sa pinalakas na Gilas matapos ang kabiguan sa 2022 FIBA Asia Cup sa Indonesia. Kasama rin sa training ng Gilas sina Carl Tamayo, Scotty Thompson, Chris Newsom, Roosevelt Adam, Arvin Tolentino, Jamie Malonzo, Ray Parks Jr., Dwight Ramos, Terdy Rabena at Keeper Rabena. Ayan po ha, talagang dapat po talaga marami na po tayong panlaban eh. Ang kailangan lang po talaga mapili silang maigit pag sama-sama. Balitang volleyball naman po tayo ha. Nandito po tayo ngayon sa ang liga ng ABC Cup po ay nandito ngayon sa Pilipinas ha. Ito po, China-Japan nagparamdam agad. Mainit na sinimula ng reigning champion China at powerhouse na Japan ang kanya-kanya nilang kampanya. Hinapos nito ilang paso ang kanilang mga karibal sa 2022 ABC Cup for Women's kahapon sa Philippine Sports Arena sa Pasig City. Walang sinayang na sandali ang Chinese squad ng nailatag nito ang matatalim na atake at solidong net defense para mabilis na patawbin ang South Korea sa pamamagitan ng score na 25-9, 25-8 at 25-9 ang demolition. Nasa tuktok ng Pool A ang China
tangan ang 1-0 record habang bagsak sa 0-1 ng South Korea. Sunod na kaharap ng China ang Vietnam. Ngayong araw sa alauna ng hapon habang sasagupain naman ng South Korea ang Iran sa alas 7 ng gabi. Sa kabilang banda, winalis ng Japan ang Southeast Asian Games champion Thailand sa bendisyon ng 25-18, 25-19, 25-22. Desisyon para makuha ang liderato sa Pool B. Umangat ang Japan sa 1-0 marka, samantalang lumasap naman ang unang kabiguan ng Thailand. Samantalang hindi pinalad ang Creamline Cool Smasher sa unang pagsalang nito matapos lumasap ng 19-25, 17-25, 29-31 decision laban sa SEA Games silver medalist Vietnam. Nahulog ang Cool Smasher sa 0-1 marka habang umangat ang Vietnam sa 1-0 kartada. May tsansa pa ang Pinay Spikers na makapagpahinga dahil wala itong laban sa araw na ito. Ayan, di ba? Talagang ang Pilipinas ay ayaw magpauli sa laranang ng sports. Dako na po tayo sa inyong pinakahihintay, ha? Ito po yung tinatawag nating alam nyo ba? Ayan. Ngayon ay Agosto 22, 2022 taon. Meron na lamang na 131 na araw na titira sa taong ito. Agosto 22, 1977, nagsalita sa publiko si President Ferdinand Marcos at sinabing alisin na ang curfew at ang pagbabawal sa paglalakbay. Ito raw ay unang hakbang upang magkaroon ng kaluwagan sa mga pag-iipit bunga ng martial law. Alam niyo ba, Agosto 22, 1988, umabot sa 241 Palestinians at 3 Israelis ang namatay mula nang sumiklab ang Palestinian protest sa mga teritoryong nakubkob ng Israel. Alam niyo ba, Agosto 22, 1902, nagtour sa New England si US President Theodore Roosevelt sakay ng Victoria Automobile. Siya ang kauna-unahang US President na nakasakay sa automobile. Alam niyo ba, Agosto 22, 1902, unang ginawa ng Cadillac Company ang Cadillac Cars sa Detroit. Ang Cadillac ay hinango sa pangalan ng 17th century French explorer na si Antoine Laumet de la Mode Sure de Cadillac na nagtatag ng Detroit noong 1701. Alam niyo ba, August 22, 1944, nagbanta si Adolf Hitler na wawasakin ang landmark sa Paris kapag pinuwersa silang paalisin sa lungsod kasunod ng D-Day landing. Hindi nangyari ang pagbabanta ni Hitler at naiwang intact ang lungsod. Alam niyo ba, Agosto 22, 1962, nakaligtas sa tangkang asesinasyon si French President Charles de Gaulle. Alam niyo ba, Agosto 22, 2009, nagpulong sa unang pagkakataon makalipas ang 2 taon ang North at South Korea officials. Ang pulong ay ginawa ng magpadala ang North Korea ng delegation sa Seoul upang magbigay galang sa pagkamatay ni dating South Korean President Kim Dae-jung. Alam niyo ba, Agosto 22, 2011, binuksan sa publiko ang Martin Luther King Jr. National Memorial sa West Potomac Park, Washington, D.C. Alam niyo ba, Agosto 22, 1972, hindi pinayagang makasali sa Olympic Games ang Rhodesia dahil sa international pressure at pressure mula sa African nations. Alam niyo ba, Agosto 22, 2013, inamin ng US officials na ang National Security Agency o NASA ay illegal na nangolekta ng libo-libong personal emails mula sa US citizen. Ayan ha, yan po ang ating alam niyo ba para sa araw na ito. Ito pa po, kakaiba. Kumpanyang gumagawa ng potato chips naglabas ng limited edition na washing machine para sa daliri. Ayan.
Kamakailan, inanunsyo ng isang sikat na potato chips brand sa Japan ang pinakabago nilang produkto, ang washing machine para sa daliri. Ayon sa spokesperson ng kumpanya, isa sa madalas na problema matapos kumain ng potato chips ay ang oily at maruming daliri. Dahil sa nararanasang pandemya sa buong mundo, hindi na hygienic na nilaan at sipsipin ang daliri sa pagkakatapos kumain ng potato chips. Kaya naisipan ng Japanese company na gumawa ng finger cleaner na hugis mini washing machine. Gumagana ang mini washing machine sa pamamagitan ng isang motion detector. Kapag na-detect ng mini washing machine, ang daliri mo may spray ito ng alcohol. Nagmumula ang alcohol sa isang refillable tank sa ilalim ng gadget. Hindi kailangan ng palitan ang battery ng mini washing machine dahil rechargeable ito gamit ang USB-C charging cord. May sukat na 1.5 cm by 11 cm ang mini washing machine, kaya madali itong madala kahit saang lugar. Naging viral sa Japanese ang social media website ang tungkol sa mini washing machine at marami ang naging interesado na bilhin ito. Ngunit ayon sa potato chip brand, limited edition lamang ito at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng raffle contest. Ayan ha, talagang sabi nga ho natin, talagang napaka dami na ho talaga, iba ho talaga talino ng tao no? Siyensya, talagang marami na po nagagawa, mga computer, lahat. Talagang hindi na ho tayo naiiwan ng panahon. Sana sa Pilipinas marami po sana ma-discover din. Ayan syempre po, eto kailangan di pwedeng hindi ko mabanggit Syempre bago po ako magpaalam sa inyo, kailangan ko munang mabati ang ating mga iba pang mga kasamaan. Ayan, congrats po sa Namabasa Federation kay Chairman Mirasol Abaco sapagkat nagdaos po ito kamakailan lang po ng oath taking sa barangay sa Uyo po, at ito po ay ginanap sa Greenville Subdivision Basketball Covered Court. At para po sa inyong kaalaman ay pinagmamalaki po namin na nag-oath po ang Namabasa o ang mga nakakaisang mamamayan sa barangay sa Uyo. Yan po ang ibig sabihin ng Namabasa. Ang nag-oath po dyan ay ang aming mahal na Congresswoman, si Honorable Maria Victoria Copilar. At siyempre po, kasama din po dyan ang aming mahal na kapitan, Barangay Noel F. Bitog. Kagapay din po dyan ang kanyang mga konsihal. Nandiyan po si Kagawad Robert De La Cruz at Kagawad Kimpi Medina. At syempre po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng bumubuo ng Namabasa cluster na talagang full support at talagang pinakita ang pwersa ng mga mahihirap at ng talagang isang mamamayang Pilipino, lalo po sa aming barangay, sa barangay sa Uyo, sapagkat talagang nandiyan po lahat sila ay dumalo at talagang napakaraming tao. Yung po, sabi nga namin, mga opisyalis pa lang po yan ng mga cluster. Para po sa inyong kaalaman, ang Namabasa po ay meron po hawak na cluster 14. Yan, 14 po ang bilang ng cluster na sakop po ng Namabasa. Muli po, nagpapasalamat po ako sa aming mabait at masipag na Vice Chairman, si Francis Villanueva, sapagkat isa po siya sa talagang hindi mo tinulugan ng okasyon na yan para ma-success po yan. At syempre yung aking mga kasama na opisyalis dyan. At muli, maraming salamat po sa inyo at talagang dapat ipakita natin, hindi lamang po sa ating mga sakop sa ating buong barangay, na tayo ay kaysa ng barangay sa kanilang mga layunin na naayon lalo-lalo na sa ating mga maralitang taga-barangay sa Uyo. At syempre muli po, binabati ko rin po muli ang talagang UDS, lahat ng opisyalis ng UDDS, NCR Central po. Ayan, syempre ulitin ko po sa pamumuno ng aming mahal na Kapitana Lenny Pasco ng Barangay Libis Project 4. Ayan, di ba?
Ngayon po ay ganap na alas 4:20 na ng hapon at talagang sa ayaw po natin talagang meron pa po susunod at medyo nakagamit na po ng konting oras. Panghingi po ng pamanin at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay, tagapakinig, tagapanood ng programang 4K, KKK, kakampi, kasangga, kaibigan at katropa dito po sa Millennial Online TV. Muli po, magkikita naman po muli tayo sa susunod na Lunes sa ganap na alas 3 ng hapon dito po sa programang ito. Kaya umasa po kayo na ako po'y maghatid na naman po ng mga kakaibang balita na talagang ngayon nyo lang po maririnig, lalo na po yung ating alam nyo ba. Ang masasabi ko lamang po sa inyo, kapit-kapit lang habang may kakapitan. Huwag pong bibitaw at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat at bye-bye po. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Embraced with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God loving men for our brotherhood. Oh, let our hearts be proud and free. Take my hand and come with me where eagles fly for liberty. Truth and justice, equality. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV.
Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Now, Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa!